So, so ngayong araw po na to, ay dito na po magwawakas yung aking series na Living Life That Honors God. So sabi ko nga po itong bagay na ito, na nagtatakda o nagbibigay na kung saan paano ba tayo ay mamuhay na nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. So babalikan ko lang yung nauna. Ang una po doon is obedience is better than sacrifice. Number 2, we surrender to multiply. With our little, it will become much. Fight your battles in your needs, from obligation to passion. Number 5, live a life of gratitude. Number 6, ito yung nakarang linggo, live a life in integrity and honesty. So yan po yung mga pillars na tinatawag ko ng pillars of my faith, na kung saan ay as much as possible ay talagang I'm making a lot of effort para magawa yung mga bagay na yan. Ngayon po, nasa panghuli po ako, ito po yung ikapito. At yan po siya. What matters the most? Living life that honors God, series, life principle number 7. Ito po yung panghuli sa series niyan na pinapangaral. Kung makikita po ninyo, ay isa po yung picture ng isang iglesia, contemporary church, isang modern day church natin, in which ang nangyayari, they are worshiping and praising the Lord. Tama po ba? Katulad kanina, yung ginawa natin kanina, sa pamumuno ng ating music team, tayo po ay umawit sa Panginoon. Tama po ba? Sino po dito yung kung mag-isa sa bahay niya ay kung minsan ay umawit sa Panginoon? O kaya ay kung minsan naman ay habang may ginagawa ay umawit sa Panginoon? Marami, di ba? Marami sa atin na gumagawa nun. Kung minsan kapag meron tayong naalala ng kabutihan ng ating Panginoon, ay napapaawit tayo. Di po ba? Napapaawit tayo. At kung minsan, kapag yung ating inaawit ay talagang tumama sa damdamin natin, tayo ay napapaiyak o napapalupa. Tama po ba? So, meron pong isang kanta na kilalang-kilala. Hindi ko alam kung sino yung composer, pero sabi niya, ito yung kanta. Alam mo, kinakanta dito sa church. Sabi niya, when the music plays, ano pa ba? Heart of worship. The heart of worship. No? The heart of worship. Sabi po niya, when the music fades, all will slip away. And I simply come, bring nothing just to bring something that is worth, that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Alam po rin yun, nung hinanap ko yung kanta niya. Kaya ako sa, nag-testimony yung ano yan yung composer niya. Si Mark Redmond, or di ba malala? But then, nung nag-testimony siya, sabi niya, nung nasulat ko niya yung kanta yun, he was on a retreat. Nasa retreat siya, kasama yung buong music team yung church nila. No? At nung habang nasa retreat sila, ang challenge sa kanila ng kanilang pastor, sabi niya, pag sumulat kayo ng kanta, sabi niya, we're singing good songs. Sabi niya, napakaganda ng mga kinakanta natin. Kasi they're singing their own song eh. No? Pag sa worship service nila, what they do is that meron silang mga composers, just like yung ano yun, yung singer yun, composer at singer yun. Meron silang mga composers, and then they're singing their own songs. No? And then while singing their own songs, challenge sila ngayon ng kanilang pastor. At sabi sa kanya, we're doing good pagdating sa worship. No? We're doing good and everything. Sabi niya, but then, let's reflect. Ano ba talaga yung hinahanap na worship ng Panginoon? Kaya doon yung makikita, yung sinabi ng word na, it's just, more than a song,
It's not what you have required. Yun yung bagay na nakita niya during that retreat. No? Na kung saan sabi niya, hindi lang, I can write the songs. Right? Kaya mo sumulat. If you're talented enough, you can write the songs. Kaya mo maglapat ng nota doon. Right? And then, pag talagang magaling ng musikero, you can, nakita niya ba yung sino yung banda ng magaling? Kaya na agad lagyan ng nota yung bawat talata. Kaya na bigyan ng tono. So, yung song na yun was really one of the things na kapag na-realize ng composer na it's not about the song. It's not the song that we lay out to the Lord. But there's a deeper meaning pag tinawag natin worship. The problem with the modern church today ay ganito. Kapag tinanong mo sila, nag-worship ka ba kay Lord? Ang thinking nila always is that about the music. Right? Pag sinabi natin worship, ang sinasabi natin marami is that nag-worship ako kay Lord kasi umawit ako, pasa ko ng kamay, right? I sing. But then, when we want to live our life that honors God, there's a deeper meaning pag tinawag natin worship. So, sabi ko niya dito sa 1, chapter 23, chapter 4, verse 23 to 24, ang sabi ko niya, subalit, kausap ko niya dyan yung babae, yung babaeng Samaritana. Eh sabi niya, subalit, dumarating na ang panahon, at ngayon na nga. No? So, sinabi ni Jesus Christ dito, dun sa Samaritana, sabi niya, paparating na yung time. At ngayon na yun. Sabi niya na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. No? So, sabi niya doon, ang makausap ni Samaritana, tinanong siya, Panginoon, ikaw ba yung propeta ka ba? Sabi niya, darating ang panahon, ito isa doon, darating ang panahon. At ngayon na yun, yung mga totoong sumasamba sa Diyos ay sasamba sa Espiritu, dalawang aspeto, sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil iyan yung pagsamba na natutuwa ang Diyos. Sinabi niya dun sa Samaritana. Bakit kaya? No. Sabi niya, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. It should be worship in spirit and in truth. So, sabi ko niya sa Roma chapter 12 verse 1, kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Kasi ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabi dito ng Panginoon, when we worship the Lord, kung tayo po ay nag-worship sa Panginoon, there are some aspect na kailangan natin maintindihan para maging katanggap-tanggap yung ating pagsamba. No? Kasi sometimes, we are thinking that we're worshiping the Lord, pero malayo pala doon sa aspeto na hinahanap ng Panginoon. So, ang ating pong panghuli, what matters the most? Living life that honors God, living life principle. No? Life principle number 7 sa series na ito. Live a life of true worship. Live a life of true worship. Yung mabuhay tayo na merong totoong pagsamba. At meron naman po akong 3 points dito, 3 punto na gusto kong bigyan ng diin. Buksan muna natin yung ano ba yung ibig sabihin ng worship.
What is worship? Kaninang madaling araw, pinapractice kong bigkasin yung mga yan. Pinapractice kong bigkasin yung mga yan. No, yung sabi niya, worship in a Hebrew term or a Hebrew word is shaka. Literally means to bow down. No? Kapag sa Grego naman, sa bagong tipan, is proskenyo, worship means to fall down or bow down before God, which is connoting encounter and praise of God. Kung mapapansin ko ninyo, lahat ng tao sa Biblia that encountered the Lord always bows down. Wala mong may kaya, no? Wala mong may kaya na titigan ng Diyos ng matagal because of His greatness. Makikita mo yung kanyang glory. No? If you see the glory of God, ang magiging unang-una mong response is always to bow down. No? Kung maalala mo ninyo sa Revelation, si John, nung kanyang makitang makyat siya sa langit at nakita niya yung mga elders, the thing na ginagawa nila is they're bowing down before the feet of God. No? That's why, when we are worshiping and praising God, we bow down. Pero kantang ganun eh. Ano yung kantang yun? Ayun, di ba? Yung mga modern na bow down, nasa likod ng pero hindi kumala. So that is worship in definition. By definition. So yung unang points ko po ito. Sabi niya sa Isaiah chapter 29 verse 13, sinabi ng Panginoon, sa salita lamang lumalapit sa akin ang mga taong ito. Sa labi lamang ako ginagal. Ngunit ang mga puso'y malayo sa akin. Ang pagsamba nila sa akin walang kabuluhan. Pawang tuntunin ng tao ang kanilang katuluhan. So, there are two aspects of worship. No? Dalawa yung aspeto ng worship. One is actually worshiping God in spirit and in truth. And the second one is that meron tayo tinatawag na superficial worship. Diba? Naalala ko ninyo noon, I don't know kung kailan ko nabanggit ito, sabi ko, kapag umaawit ang tayo minsan dito sa church, kung minsan hindi mo kinakanta yung kanta, di ba? Makikita niyo hindi mo inaawit yung kanta. Kasi, it has a deeper meaning. Yung mga kinakanta natin, it's not just songs. They're melodies. Harana. Harana sa Diyos. Right? Hindi naman kasi dahil maganda yung, ano ba yung tawag doon? Pag yung medyo mabilis yung yung beat, ano tawag sa music doon? Medyo madali lang i-adapt, right? Madali lang i-adapt yung tono, madali lang i-adapt yung lyrics, tapos medyo catchy yung tone, catchy yung tone. Minsan nagiging masaya tayo sa pabagay yun. But then I just don't sing it that way. Kapag umaawit ako. Why? Kasi I always consider singing before the Lord is offering a song of praise. Right? So kapag sinabi natin halimbawa sa isang awit, paano yung tono ng Patterson? Patterson. Darlene Sheen. Mold me, guide me. Right? And mold me. Basta yung tono, yung sinasabi ng mensahe ng kantang yun is, Lord, I'm the clay. Ako yung clay. Kapag mali yung pagkahubog sa akin, remodel me. Yun ang sinasabi niya. I-remodel mo ako in accordance to your will. Yun yung sinasabi ng kantang yun, right? Kasi pinapakita mo doon na ikaw yung clay, si Lord yung
potter. Kaya sabi niya, potter's hand. Kasi yung potter ang direct kung anong uri ng palayong yung magiging itsura mo. Now, sabi dito ng Panginoon sa Isaiah 29:13, sabi niya, sa salita lamang. So that's why it's very crucial for us, no? Sa ating mga Kristiyano, to know, no? If the song that you're singing is something that you can live by. O halimbawa, sinabi ng Panginoon, ay awitin, handa akong mamatay para sa iyo, sabi ng Panginoon. Tapos yun yung palagi mo nila, sa bibig mo, no? Tulungan ka sa bibig mo, habang nag-worship kayo. Tapos mamaya, umiiyak ka na. You have that utmost desire, di ba, na mangyari yun, magawa mo yung bagay mo yun to glorify God. But, ang tanong ko doon, does it stop there? Doon ba matatapos yun? Or was it just an emotional experience? Yun na nasa. So, there are 3 points na daanan natin yun. Number 1, to live a life of worship, true worship. Number 1 is complete surrender and a willing to serve. There should be a complete surrender and willingness to serve. Merong desire ang bawat isa. Amen? Right? Lahat tayo, we have that desire. Parang ganito lang yan, example. Lahat tayo tumataba. Gusto natin pumayat. Tama? We have the utmost desire to na pumayat. The question is there enough willingness para magpapayat? Right? So tayong lahat, we have the utmost desire to serve, to glorify, to honor the Lord. Amen? Kaya ka nandito sa church. Right? Kaya ka nag-pray, kaya ka nagbabasa. Because we want, yung mga yon is an expression of desire. Gusto mo eh. Let's say, gusto kong matutunan itong bagay na to. Ang gagawin ko, magbabasa ako at mag-aaral. The question is, the willingness to act. So if we are going to be true worshipers of God, there should be a complete surrender and willingness of a heart to serve. Ano po sabi niya dito? Sa Romans chapter 12, verse 1. Kaya mga kapatid, ulitin ko lang, alang-alang sa masaganang habang ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap. The word there is nakikiusap. So, Apostle Paul, sabi niya, humihingi siya sabi niya, please. Yun yung word, please. Sabi niya, present your bodies. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Kapag tinawag natin handog sa panahon ng mga Israelita noon, it's ready for It's ready for slaughter. Ibig sabihin nito, kapag ikaw, halimbawa, ako ay naging isang tupa, at ako ay nakaalay para maging handog, ano mangyayari sa akin? Kakatayin, di ba? Kakatayin. Kukunin yung dugo ko, kukunin yung mga laman-loob ko, kukunin yung mga magagandang parte na aking katawan, at iaalay sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo dito, ialay mo ang iyong sarili, hindi patay. Isang handog na buhay. No? Ibig sabihin, you as yourself, ay kailangan mong ialay yung mga best parts ng iyong buhay ay kailangan mong ialay para sa Panginoon. Sabi, isang handog na buhay, banal at kalugod sa Diyos. Why? Because that is the element of true worship. Iyan ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, kung tayo po ay nandito sa church,
Palagi tayo sa simba, palagi tayo lahat ng bagay ginagawa natin. But then we cannot present ourselves, no? Worthy. Hindi naman talaga natin i-present worthy because we need Christ. No? That's why Jesus came. Pero sabi niya, dalaling last Sunday, there is an effort. There is an effort. Meron tayong effort to as much as possible na i-present na natin yung ating mga sarili na handong buhay, may pagkabanal at hallelujah. Sabi niya, again, sa Isaiah, sa salita lamang lumalapit sa akin ang mga tao. Sa labi lamang nila ako, iginagalang. Pero malayo ang puso sa akin. No? It goes on to say, na kapag if we want to worship the Lord and we want na talaga we are in complete surrender with God, hindi lamang po natin nasasabi. Sabi ko nga ito nung meron akong kasama sa trabaho. Double life siya kasi hindi naman siya nabubuhay based on sa faith, sa kanyang pananampalataya. Ano yung nangyari? Pag kinausap ko siya, and I would start a conversation about the Word of God, mas marami siya talaga alam sa akin pagdating sa versikulo at mga kapitulo sa Biblia. Tatanungin niya. Kaya niyang i-explain, kaya niyang i-elaborate, kaya niyang bigyan ng mga punto yung kanyang mga sinasabi. But then, yung buhay niya is far from what is said. No? E sabi niya, sa salita lang sila, lumalapit sa akin, sa labi lang nila ako ginagalang, pero yung puso nila is malayo. How can we present ourselves? No? A living sacrifice. Kung wala, malayo naman yung ating pinag-iwan. Sabi po niya rito, complete surrender means yielding our body, our mind, our will, and our emotions fully to God. Pag sinabi po natin, we are in complete surrender with the Lord, yung ating pong katawan, yung ating kaisipan, yung ating will, no? Kaya, and our emotions fully belongs to God. Wala tong 50%, 30%, 80%. No. It has to be totally with the Lord. Sabi niya sa 1 Peter chapter 5 verse 2. Alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil nais ninyo makapag. If you are completely surrendering to the Lord, at ating ginagawa is there's a willingness in our hearts. We should be nagagawa dapat natin ang lahat ng bagay na maluwag sa atin. At kailanman ay hindi tayo napipilitan. It should not run through obligations. No? Alam po ninyo, minsan, maraming naglilito sa pamumuno. May mga ministries po. Nakikita. Hindi maluwag sa loob. Sabi niya, willing service should flow from what? From gratitude. From love and joy. Not compulsion or obligation. So,
If we want to live a life as a true worshiper of God, dapat yung willingness natin ay nag-uugat sa gratitude natin sa Diyos. Yung love natin sa Diyos. At yung joy na meron tayo sa presensya ng Panginoon. It should not be coming out of compulsion or because of an obligation. Tandaan natin, kahit sa pagpipigay, that's the rule, right? It should not be out of compulsion, but with joy. Meron kang kasiyahan at katulungan. Because kapag ang service po natin, there's willingness, no? At ang nagmumula yun sa gratitude, love, and joy natin sa Panginoon, we can honor God. Kasi naibibigay mo talaga sa Kanya yung rightful honor. Ngayon, if it's out of compulsion or out of obligation, no? Out of obligation, kung minsan kinukuha natin yun. Kaya pag may nagtanong sa akin, Pastor, ano ba yung pwede namin ibigay sa church mo? Palagi kong sagot sa kanila is that ibigay ninyo kung ano yung gusto ninyo i-do. I will not name an amount. Hindi ako magsasabi ng amount. Hindi ako magsasabi ng ano. What you see, kung ano yung kinikilo sa'yo, yun na ibigay. Because what I want, ang gusto kong mangyari is that when we do something for God, if we say we are doing something for the Lord, may binibigay tayo sa Panginoon, it should be because meron tayong nararamdaman na gratitude sa Diyos. And we are not compelled, hindi tayo nakukumpel para gawin yung bagay na yun, kundi because we have the love and joy na binibigay ng Panginoon sa atin. So if we're going, let's say, sabihin natin, sa Bible studies natin, sa mga Bible studies natin. O sa mga Bible studies natin, ay kasama ko si Pastor, kasi walang kasama si Pastor. You see my point? Pag ganun pangyayari, it's because meron ka ng obligation. You're being compelled to go, no? Kasi nahiya, napakahingan mo dito kasi walang kasama. Right? Ganun yun. But then, if it's not an obligation or any compulsion, pero meron kang gratitude, meron kang love, meron kang joy, hindi kay Pastor, hindi sa Panginoon, then it will not require for you na mahiya ka dun sa tao. Kasi nahihiya ka sa kanino? Sa Diyos. Right? It is not because kailangan there's full surrender, body, mind, will, and emotion. And then there's enough willingness na nagmumula sa gratitude, love, and joy. So kailangan nandun tayo in order for that na yung worship natin becomes spiritual. And the foundation nito ay katotohanan. Pag sinabi natin katotohanan, it's actually yung katotohanan sa'yo. Yung really totoo sa'yo. Yung totoo sa'yo. Because you're worshiping in spirit, and then it should be in reality sa'yo. How can you say na yung kanta halimbawa, ano yung kinanta natin kanina? Worship. Ba? Ano ba? Ang pangalawa? Karapat-dapat, right? Karapat-dapat. Hindi ba yun? Hindi yun. Aawitan kita. Aawitan kita. Right? How can you sing those from the heart? If you don't, kung wala yung gratitude, love it. If you have not fully surrendered, paano mo sasabihin yung bagay na yun with all reverence sa Panginoon? How can you sing that with full reverence? Right? Hindi ka, you're not acting out of emotion, but rather you're acting out of reverence. Ito yung ibig sabihin. Sabi nga, number 2, second point, beware of empty worship. Pag tinawag natin empty, sino dito yung
yung empty, saan yung candy ko? Yung may candy ako na yung parang yung Mentos na nakalata. Diba? Yung Mentos na nakalata nun, kapag kabibili mo nun, shake mo yun, may tunog. So, may lata na nun. Yung pag wala nang laman yun, shake mo yun, ampaw na. Wala nang tunog. Pero maganda pa rin sa labas. At sasabihin mo dun sa labas, ito na namin gamit pa. Pwede pa kong gamitin, lagyan ko ulit namin. Okay. So sabi niya, why do we need to be aware? Or we have to beware of an empty worship. Again, babalikan lang natin yung Isaiah chapter 29 verse 13. Sa salita lamang lumalapit sa akin ang mga tao nito. Sa labi lamang ako iginagala, ngunit ang kanilang puso ay alam. Sabi niyo, kung titignan mo yan, passage. And it's like God is looking on top over the view. Then makikita niya sa napakalaking stadium. Sabihin natin, yung Philippine Arena. Housing how many? 30,000, 40,000 worshipers na nandun. Raising their hands. Praising the Lord. On the outside, pag tinignan mo sila, sasabihin nila, wow! Right? Ang ganda. We're worshiping God, napakaganda ng music team, napakaganda ng choir. Everything is perfect. Tapos ito yung maririnig mong statement ng Panginoon. Nasasabihin niya, mga tao ito, they're just worshiping in their lips. Ginagala lang nila ako sa labi nila. But their heart is too far. Yan po yung tinatawag natin na empty worship. May shell. Parang lang yung itlog eh. Yung itlog. Yan, naalala ko, bumibili kami ng nadaya kami doon, nakala namin pero yung bubok pala. Naalala pero yung bubok pala. Tuwan-tuwa kami, mura lang ng pengoy na to. Kasi nakasulat doon sa placard, pengoy. Right? Yung pengoy, diba? Pero pagpupuksan mo, on the outside, titignan mo, itlog na. Pero pag binuksan mo, bubok pala. Tawag sa amin yung bubok. Ewan mo sa ito. It's like, it's an empty worship. Tama ka, pag itinabi ka sa lahat ng mga itlog ka pa rin. Pero tanong doon yung nilalaman mo. It's an empty shell. Kaya bakit? Sabi niya dito. Empty worship is what? Is a worship without authenticity. There's no obedience or truth. It is a hollow shell, pleasing to people, but pointless before God. Worshiping words only, ano ibig sabihin nyo? We say the right words, but we do not mean. Ano yung sinasabi ko kanina with Christine? Na parang tayo inawit. But the question is, hindi naman yung question is if you sing or not. Ang question doon is, do you mean what you say? Totoo ba na gagawin mo yung bagay na yun kapag sinabi mo? Right? Kasi kapag hindi, then it's called an empty worship. It can be as powerful, as emotional as any worship. So marami na ako napagkama ng churches. And pag magaling talaga yung mga musikero, kahit nilang dalhin yung buong kongregasyon, ini-steer nila yung kanilang emotional perception para sa kung madala ka. But that's not true worship. Kasi kaya natin gawin yun eh. Naalala ko meron isang kabataan dito.
Nung pinag-pray over siya. Lumuhod siya. Bumagsak pa siya dito sa harapan. Lumuhod siya gano'n, bumagsak siya. Sumunod na, mga pinag-pray siya, lumuhod siya. Kasi may natin siya preaching. Napakaganda ng preaching. Maganda yung preaching. It challenges you. Kina-challenge ka ng preaching. So ngayon nangyari, tawag ng pastor. Sabi niya, lumapit siya ngayon. Lumapit siya, pinag-pray siya. Pagka siya nagpag-pray, lumuhod siya dito sa harapan ng pulpit. Tapos yung lumuhod. Ito talagang paano pa siya. It's good, right? Diba? Kaya sabihin natin, wow. Pero alam niyo kung isang bagay na nakakalungkot? Nakaligid pala siya. May kinakasama siya na hindi sila kasama. Pero siya, andun siya. That's an empty worship. You can say the words, pero sometimes you never can. Sabi ko na rin, kaya nangyayari that it's an empty worship. Number one, when worship lacks biblical foundation. Kapag hindi biblical, it means wala sa katotohanan yung ating pagsama. Pangalawa, when the object of worship is empty. Ano po may mga kanta na worship? Pag-aaralan niyo. Yung mga medyo conservative na churches, bago nila awitin yung isang awitin, no? Hindi lang basta dahil maganda yung tunog o catchy. Kailangan, titignan muna nila kung yung nilalaman ng kanta has a biblical truth. Merong theological content. Hindi, sabi nga doon, hindi nilalaman yung patungkol sa tao, kundi dapat ang nilalaman doon ay patungkol sa Diyos. Kaya hindi lahat ng kanta, inaawit. No? Tinitignan nila yun. No? Bago nila sabihin natin, ito po yung mga awitin natin, okay, may narinig silang bagong isang kanta, and then pagkakaas na natin, it's very good, mapapakot yung ating church. Pero minsan, darating yung point na sasabi nila, ito po yung kakatahin, and then, asan yung theological factor. That's why yung mga iba, hymns pa rin. Kasi yung mga hymn, meron silang theology na pinipresent. Yung mga modern songs natin today, sometimes ang ina-uplift nun ay yung mga tao. Ina-uplift nun ay tao. So you have to be very careful. No? Pangalawa, kasi baka maya the object of worship is no longer God. Pangatlo, when there is no understanding of worship purpose. Bakit nga ba ako nag-worship? Bakit nga ba ako tumutugtog? Kung tatanungin ko halimbawa si Genesis, pumiting na siya sa kasagot. Tatanungin mo si Genesis, do you understand? Sa worship team, tatanungin ko yung worship team, do you understand? Bakit kayo nasa worship team? Doon sa mga evangelistic team, do you understand? Bakit kayo nasa evangelistic team? Doon sa mga prayer warriors natin, do you understand bakit kayo naging prayer warriors? Naiintindihan niyo ba kung ano yung purpose niyo? No? And sometimes, sasabihin, may mga Kristiyano, alam na akong Kristiyano pastor, pero hindi ko alam kung ano yung direction nila. Kasi hindi nila nag-define yung kanilang purpose. Naalala niyo yung libro ni Rick Warren, right? Purpose-driven life. Ilan ang binenta nun? 50 million, right? More than 50 million copies sold. The purpose-driven life. No? Maganda yung libro, right? Meron din akong copy nun, binigay sa akin. Hindi ko binigay sa akin. I read a couple of those, you know? Kasi meron siyang pangalawang version, yung purpose-driven church. Ano purpose-driven life? So, ano yung sinasabi nun, purpose-driven life? Ini-explain nun kung
Ano yung purpose ng Christian life, right? Pagiging Christian. Which is very good. Maganda naman yung libro. Pero pinakakalungkot, 50 million purchases. Ibig sabihin nito, there are 50 million Christians na hindi pa talaga nilala kung ano yung purpose ng kanilang buhay. It's a good read. Magandang basahin. Right? Pero maging yung mga Kristiyano na bumili noon because it's a good read, maganda rin. But ang nakakalungkot doon is that kung majority na bumili noon ay makatagal ng Kristiyano na, it tells us one thing. Ibig sabihin, marami pa palang hindi nakaintindi ng kanilang purpose. Okay? Ano ba yung purpose mo? So, kung sasama lang ako, kamay. Basta, kung ako tatapikin, kung ako tatawagin, nandun lang ako, emotional support. Pangapat, when worship becomes self-centered. Nagiging empty shell siya kapag self-centered. Alam po, pag tinawag natin self-centered, nakikita mo lang yung ikaw. Right? Nakikita mo lang ang ikaw. So when you worship the Lord, kapag anything that goes against you, ayaw mo na. Ito yung tinatawag natin selective obedience. Pinipili mo lang kung ano yung papabor sa iyo. Kapag tinamaan yung isang bagay sa buhay mo na hindi tuwid, ayaw mo na. Tatawag ka na. Pag dumating sa punto na kung saan ay there is a correction coming from the Lord, meron pagtutuwid na magmumula sa Panginoon, ayaw mo na. Right? Worship is becoming more of a self-centered. So, panghuli, last point. 7 minutes. Worship is whole life. Minsan, naiisip ng marami kapag nagtanong ka, saan pumunta? Sasamba ako sa Sunday? Alam mo, kapatid, sasamba ako sa Sunday. Bakit? Kasi feeling ko malayo ako sa Panginoon nito. Feeling. You should know. Worship is whole life. Pag sinabi natin whole life, sabi niya, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain, o kumiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung kabuuang aspeto ng buhay mo should be for the worship of God. Right? Dapat, kung kumakain ka, anuman ang iyong ginagawa, it's because for the glory of God. Sometimes, naisip lang natin, we're glorifying the Lord kapag nandito tayo sa church. No. Our everyday life is honoring. Paano tayo nagbubuha? Yung paggising mo pa lang, it will define kung ginagawa mo ang parangalan ng Panginoon pagdilat ng Panginoon. Right? Eh, pagdilat mo, nakarinig ka ulit sa dingding, nakawala ka ng pagkakala. Honoring the Lord should be on our everyday lives. Kabuuan, lahat. It's not just may moments lang. Minsan kasi maraming Kristiyano gano'n eh. Meron ng moments na may moment. Na kung saan yung moment na yun, doon lang nila na-worship ang Panginoon. And sometimes, kailangan yung moment na yun, positive. Hindi negative. Kapag negative, naku, nawawala yung worship. Sabi ko yan dito,
Worship is not confined to Sunday services. It is not a segmented devotion. It should be continuous, authentic, and live out in every part of life. It's a full life offering. Buong buhay. Buong pagkatao. Buong ikaw. Yun po yung tinatawag natin na tunay na pagkasama. So if we want to honor God, we should. Sabi ko na sa Hebrew chapter 13, verse 15. Kaya lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang Panginoon. It means na yung ating pagpupuri, yung ating buhay, kung ano yung nakikita nila should be the one na nagpapakita na kilala ng mga Panginoon. Naalala ko yung example na binanggit ko. Bawa si Jay. Sa school nila. Sabi ni Jay, ganito ganyan. Then, makikita nila siya order doon sa church. Ay, Christian pala yun. Di ba? Ibig sabihin, malayo. Ay, Christian pala yun. Pero kung nakita ka nila, order ka, and then yung reflection sa'yo, lang pala Christian kasi siya. Ano yung sabihin? It means, yung una, you are claiming to be a Christian, but hindi nagre-reflect sa buhay mo. Kaya nagduda sila, kasi pala yun. Pero yung pangalawa, when they saw it, meron silang tanong bakit siya ganun. At nung nakita kanila na isa ka palang Christian, then they now know the reason. Christian pala. You see my point? So kapag tayo mag-aalay ng papuri, sabi na yung papuri na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. It means, na ipapahayag natin yung pangalan ng Panginoon even without saying a word. Sabi nga po ni A.W. Tozer, to maintain a lifestyle of worship, we must attend to it daily. If worship is regulated to once a week, then you don't truly understand. No? Kung ang worship na natin sa buhay natin is only on Sundays, pupunta ako sa church kasi mag-worship ako kay Lord, at yun lang yung time na you're worshiping the Lord, you never truly understood what worship means. Meron ka, alam mo ano meron ba? What you have is religion. Religion lang yung meron ba? But you never truly understood what it means to worship the Lord in spirit and in truth. Ito ang words. Again, sa Romans 12:1. Pero gusto kong basahin sa wikang English. Sabi niya, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy, pleasing to God. Sabi niya, NIV version of it. This is your true and proper worship. Will po you doon ang tamang pagsasabi. So again, I have 3 points, no? Live a life of true worship. Number 1, complete surrender, and there should be a willingness of our hearts to serve. Number 2, huwag natin gawin yung empty worship. Lastly, worship is our entire or our goal. Kung nagwawakas yung series ko niya, the 7 principles of what matters the most sa buhay ng isang Christian. And sabi ko those are things
things that when I understood kung naintindihan ko, change on the way how I perceive, kung paano ko nakikita yung Panginoon. One of the questions gusto ko lang i-share sa when I was young, sinasama ko ng lolo ko sa Baguio para mag-distribute ng Bibles. Distribute kami ng Bibles. And then, sa school, nagbibigay ako ng Bible. Then, ang gawa namin noon, ganito mga Bible doon, binibigay namin. Siguro nakikita niyo yung sa Burnham. Sino nakapunta sa Burnham dito? Lahat. Meron ka nakikita, di ba? Yung sa may mga upuan, may mga Bibles doon. Minsan pag lumapit ka doon, mag-request ka pa ng version na gusto mo. Balikan mo yun sa susunod na linggo, bibigyan ka nila. Ganun din lolo ko. Kapag sinabi nung isang may lapit, baka meron ka diyang Bicolano, meron pa Oray, kinuhaan niya talaga sila ng mga ganung versions. And for time, nag-iisip ako noon, kung medyo lumaki-laki na ako, sabi ko, hindi God's story. Kaya gawa ko yung mga gawain. Pag titignan mo on the outside, parang sinasabi ko na, napakabait ko na yung batang mo. Napakamasumabay sa Diyos. Wala naman ang kailangan dito. Halimbawa, gano'n. And then, dumating yung point na kung saan, nung hinihingi ko sa Panginoon na, Lord, I want to understand your grace. Gusto ko makikita yung grace. Ano yung sabihin yung grace? Doon ko napagtanto na during those times na hindi ko naiintindihan, bakit ko ginagawa yun? Hindi ko naiintindihan kung bakit ko ginagawa yun. It's an empty worship. Pero once you understood, it changed. Magbabago. That's why bawat isa sa atin must learn na if we want to honor God, live a life of worship. Yun ito, magsimula. Maraming aspeto na pwede natin. Pero, the first thing na gusto ko bigyan mo ay number one. You are to surrender, there should be willingness. Kahit sa pagtanggap, hindi ba? Kapag si-share tayo at pinapatanggap natin sa Panginoon, sineshare natin. Anong sinasabi natin? We always ask them if they are willing to accept God, to accept Christ. Kasi that's the only time that they will surrender. Samahan niyo po ako sa pangalan. Kagilang Ama ng makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa umaga nito. Salamat Panginoon sa biyaya at pagpapala ng Panginoon. Panginoon, ang nais namin ay yung mayalay namin ang itong pagsamba sa iyo. Maibigay namin, Panginoon, yung pinakamataas na pagpupuli. Panginoon, ito yung mga nais namin, Panginoon, yung gumagawa. Ang dalangin po namin, O Diyos, ay tulungan mo kami, Panginoon, na magawa ito. At hindi lamang, Panginoon, pagnanais, umaiiwan na lamang sa gusto namin gawin. Kundi magkaroon kami, Panginoon, ng tunay na pananampalataya na gagawa ko, Lord, at ibibigay sa iyo ang lahat ng papurihan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.